Sa mga huling araw ng Battle of Manila noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Department of Finance Building kasama ang Legislative Building ay naging bahagi ng depensang gamit ng mga Hapones. Sa loob ng 7 araw, mula Pebrero 25 hanggang Marso 3, binomba ito ng mga Amerikano gamit ang matitinding artillery fire. The building was heavily devastated. Muling itinayo ang gusali noong 1949, habang nanatili ang orihinal nitong sukat at taas na 5 palapag. Classic symmetry is best exemplified in the architecture of the two identical buildings designed by Antonio Manialoc Toledo. Envisioned then to be the National Museum Complex by virtue of Republic Act 8492 in 1998. The first stage of the National Museum Complex was realized with the formal inauguration of the Museum of the Filipino People in the converted Old Finance Building, a key part of official commemoration of the centennial of the Philippine independence that culminated on June 12, 1998. Sa kasalukuyan, ang gusaling ito ay nagsisilbing tahanan ng mga koleksyong etnograpiko, panlupa at pangilalim ng dagat na arkeolohiya ng Pilipinas na nagsasalaysay ng kasaysayan ng bansa mula sa sinaunang panahon, gamit ang mga artifact bilang ebidensya ng prehistorikong panahon. Kilala ito ngayon bilang pambansang museo ng antropolohiya. Kagaya ng ginawa ng grupo sa National History, ay ang focus lang natin dito ay ang mga galeriya lamang. Ngunit hindi kagaya noon, ang bilang ng galeriya rito ay nasa 10 lang. Simulan natin sa pangalawang palapag kung saan makikita ang Gallery 1, 2 at 3. Pinamagatang Indio Genius, 500 taon ng labanang kultural mula 1521 to 2021, andito sa Gallery 1 ang mapa kung saan may kita ang limestone burial jars sa Pilipinas. Naririto rin may kita ang kulaman jars na ginagamit noon para sa burial practices. Palayok, the Ceramic Heritage of the Philippines naman ang pangalan ng Galleria 3. Makikita naman dito ang nasa pangalan mismo, Palayok. Pero more than it ay ang Manila-Acapulco Galleon Trade Route at timeline ng Philippine Ceramics. Sa Gallery 4 naman makikita ang manilikha ng bayan, ang National Living Treasures of the Philippines. Naririto ang imahe ni Sir Eduardo Motok, isang metalsmith at sculptor na nakatanggap ng Gamaba noong 2004. Gamaba, which stands for Gawad sa Manilikha ng Bayan, is the Filipino National Living Treasures Award. Ito ay isang prestigious na honor given sa mga Filipino artists recognized for their contributions to the country in tangible cultural heritage. Ang iba pa ay sina Yabing Masalondulo, Salinta Monon at Ginaw Bilog. At ito naman ang Gallery 6. Ano kami yung HD 4K Dolby. Ang ikalimang palapag ang pupuntahan natin ngayon. Naririto ang Pangki o Humay o Palay, ang Rice, Biodiversity and Climate Change ng Gallery 7, Hibla ng Lahing Filipino, The Artistry of the Philippine Textiles ng Gallery 8, at entwined spears, basket and mats as containers, conveyors, and costume ng Gallery 9. That will be all para sa anthropology. I hope nag-enjoy naman kayo sa ginawa natin na tour. Pero in case someone is wondering kung bakit wala rito ang Gallery 2 at Gallery 10, we wanted to show it to you pero syempre under construction sila during our filming.
Down to the last museum, and you don't need to guess. Sa kahabaan ng Kalye Padre Burgos patungong Timog Kanluran, matatagpuan ang makasaysayang dating gusaling legislatibo na ngayon ay kilala bilang pambansang museo ng sining. Ang gusaling ito ay dinisenyo ni Ralph Harrington Duan, Antonio Mañalac Toledo, at Juan Marillano. Itinayo mula taong 1918 hanggang 1926. Bilang pagdiriwang ng ika-111 anibersaryo ng Pambansang Museo ng Pilipinas noong ika-29 ng Oktubre 2012, dumalo si dating Pangulong Benigno S. Aquino III upang pangunahan ang inaugurasyon ng muling inayos na lumang bulwagan ng Senado. Ngayon, ang gusali bilang National Museum of Fine Arts ay tahanan ng 29 galleries at hallway exhibitions na nagpapakita ng mga obra ng 19th century Filipino masters, mga pambansang alagad ng sining, at mga kilalang modernong pintor, eskultor, at printmaker. Bago namin kayo ilibot sa loob, paunang pahiwatig lamang na hindi namin pinuntahan ang 29 galleries. Well, it would be nice, but sa katotohanan ay medyo overwhelming siya. But rest assured, simulan natin ang venture na ito sa pinakaunang sining na makikita natin pagkapasok pa lang sa loob. Spolarium was the name given to the Roman Colosseum basement where fallen gladiators were thrown in after combat, which is depicted in the life-size piece. Currently on display in the National Museum of Fine Arts, the 4.22 by 7.675 meter oil on canvas is considered the largest painting in the country. Gallery 6, Gallery of Paintings of Juan Luna and Felix R. Hidalgo. Gallery 11, nilalaman ng bulwagang ito ang higit sa 100 mga guhit kamay ni Fernando C. Amorsolo, na siyang tinagurang unang pambansang alagad ng sining ng Pilipinas. Tampok dito ang seri ng kanyang mga guhit kamay gamit ang itim at puting lapis at tinta, at mga pag-aaral sa oleo ng kanyang mga paksa bago gawin ang aktwal at panghuli ng likhang sining. Gallery 12, a sculpture ng bagong lahi, pagpupugay sa buhay at mga likha ni Guillermo Tolentino. Pinangunahan ni pambansang alagad ng sining Guillermo E. Tolentino ang eskulturang Filipino noong 1920s hanggang 1970s at sa mga sumunod pang dekada, partikular sa larangan ng portraiture at mga forma ng tao. Gallery 24, Manansala Series and the Alcantara Reliefs from the Phil-Am Life Collection. Ipinapakita sa bulwagang ito ang 7 malalaking ipinintang larawan ng pambansang alagad ng sining na si Vicente S. Manansala. Also featured here are rural-themed wood reliefs by renowned sculptor Jose P. Alcantara
which previously adorned the Phil-Am Life Theater.